music and news. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko. Kablawang kayo apo at tinaimbag kinaga sa tabigat yung amin mga idol na motibiyang Idol Lawrence Martinez. Mang timo na po iti programa tayo ay Foreign Eye. Iti dayto yung aldaw iti Huwebes mga idol. Akat 26 iti mabilang February 26 2026 iti dayto yung aldaw. Akat swerte swerte naman. Adeto'y mismo apong mga baka iti kasbilang man ha. Kasbilang man mga bak dagiti agtaya na tangal daw no kasbilang rumwar deto'y apong kinayaan da. So 26 pumpyang 26 na nagasat ka no ang numero deta iratang aldaw. Kabayatan ng mga idol dagiti na po dagiti papaulo dagiti damdamag itabiga. IFM News. IFM News. IFM News. Headline. Manipud apo kani Idol Bernadette Toledo, manipud apo iti Inido Ilocos Norte Youth Development Office sa makiko-ordinar apo iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center para iti programa nga Speak Up, I'm Here. Kabayatan na ni Mata Idol Dennis Gabriel Alipio Spaghetti wires when agsisimparat alinya dagiti telco madaman apo tipan nakaisimpana. Ken Yabay pagsalitaan tayo, ito na madamdama. Kadwa tayo apo ni Attorney Kid Castro, akat deto'y unjust vexation. Anat kahit na ati sawen ti unjust vexation. Akat ibagbagadang very vague when no hindi malinaw. Deto'y linteg para iti tattao. At mapelang ti report ni Idol Dennis Gabriel Alipio. Kita ka nagsisimparat linya ti telco mga idol. Akang runaan na dito'y sentro iti syudad de Lawag. Manarimanan na po iti panakasimbahan na. And in line with that, ada apo iti linteg uno ordinansa pinutar ni Apo Bukal Hanson Chua uno anti-spaghetti wire ordinance mga idol. Ano man palang report Idol Dennis Gabriel Alipio. IFM News. IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, please come in. Madamanti at panakisimpa dagiti agsimparak nga linya iti telco iti sentro iti syudad iti Lawag. Kalpasan dito iti nagputong ordinansang isponsoran ni Bukal Hanson Chua iti provincial board para palang iti naurornos kay vidas nga lang dagiti linya iti mismo sentro iti syudad iti Lawag. Maragsakan ni Bukal Chua gaputon ganan iti telcos iti naikat dagiti may bilang nga eyesore iti langana iti sentro to gusto agpastar kinabintas iti langana kemesligan pa iti aksidente. Malagit iti naglabas ket nagbalin nga programa iti Ilocos Norte Electric Cooperative babenti panaikat dagiti naikabit iti poste iti inek nga unauthorized kadagiti talcos iti sentro iti syudad iti Lawag. Mikadua at tapos iti namungana iti uram agapo kala iti short circuit nga napaspasamak kadili po sa kuryente nga nakaikabilan dagiti linya talcos iti syudad iti mangnamnama iti provincial government nga iti reto nga taweng ket ben kasto aminen dagiti silangan ken lekanton iti saan nga tigas labuya iti sentro iti syudad iti Lawag. Kumpiyansa iti Lawag iti daro na iti agdama ket kasto aminen dagiti ken sa reklamo dadwan gapo ka dagiti simpar linya kuryente ken telecommunications iti sentro iti syudad iti Lawag. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. Maraming salamat Idol Dennis Gabriel Alipio. Iti daytoy gundaway mga idol. Akit tamang-tama gapot adan apo iti linya tayton ni Apo Attorney Kid Castro mga idol. Gapot amuyo kadi nga iti napalpalabas wenno iti mismo apo nga tawag na di jayan iti mismo nga ni FLM
Norman na mangusin Francis Leo Marcos agat ibagbagada apo nga na pilaan ni suna iti kaso nga unjust vexation. So naintiman ka mo na apo kani Attorney Kid Castro no anakad ngamin nga talaga ha. Dato iti gundaway mga idol tapos recastak kat kamuan tayman no anakad gamin nga talaga iti unjust vexation mga idol. So attorney na yung bagabigat mo live kan iti IFM News I4NI. Yes, hello sir. Good morning, Met. Ken kasamit din dagiti nayat nga dundungi kaditi nalatak nga programa. So syempre famous kasi si si FLM Leo Marcos. So, di ba? Yes. Siyempre siya ay isang kilalang vlogger. So, that's the reason why naging sensationalized, tama ba? Yung kanyang pagka-aresto. Okay? Yes. So, sa issue ng unjust vexation. So, syempre, it's been a while na eto kasing, although it's ang iniisip kasi ng karamihan pag sinabing issue kay, eto kasi si Francis Leo Marcos, syempre yung humuli sa kanya is yung ating mga law enforcer, tama naman. Kaya parang tuloy siya nagbe-vex na naman siya ng kanyang galit dahil sa kanyang pagkahuli, as if na yung PNP naman yung as if na yung particularly yung dahilan ng kanyang pagkahuli. So hindi naman, yung kapulisan lang naman ay they are the ones implementing a particular or acting only on a particular warrant. Okay? So warrant of arrest that issued by the judge. So upon finding of and ito naman kasi pursuant to a warrant na dahil meron nga siyang specific complaint filed against him na unjust vexation. So yun naman yung punto natin dyan. And of course, hindi yung dahilan ng kanyang pagkuli sa mga hindi dahil sa mga pulis, dahil kinasuhan siya ng kapwa niya vlogger. So merong nagkaso sa kanya ng isang vlogger din. Kaya hindi siya by reason of yun nga yung dahil sa may galit yung pulis sa kanya, kasi nakikita natin na yung kanyang yung sinasabi niya, di ba, doon sa kanyang video na parang if na it is by reason of yung kanyang sentiments towards the government. So hindi naman. So pag titingnan po kasi when you talk about etong unjust vexation, so it's a criminal offense yan. So although it's considered a light offense, light offense lang ito, pero siyempre when you talk about unjust vexation under Article 287 ng ating revised penal code, so it is you are liable to it if you are causing annoyance or irritation, any disturbance to another person without any legal justification. So itong ginawa niya, syempre nainis siguro yung niya, parang in short pang-inis ito. Pang-inis yung unjust vexation. So syempre yung mga vloggers natin, parang ang pangit din naman ibanggitin yung yung pangalan ng vlogger na yun, kasi parang nakakabastos din. When I look into, parang hindi rin maganda yung kanyang pangalan na pwede pa nating banggitin dito, kasi siyempre maraming nakikinig. Yes. Hindi naman tama. Or let's anyway, just call him MG na lang, attorney. Pero ang tanong ko dito, attorney, ti lang sa ludsod ko dito, ti
ka di unjust vexation ket makunang vague or haan pa'y hindi siya malinaw na kaso kasi anam tatay attorney ket pang-iinis. So, ibig sabihin, no parang may irita ako kani Idol Glenn Batuyong kasi mabalin ko nga ikaso iso na ti unjust vexation, attorney? Attorney Kid? Okay, sir. So, parang napuputol yung ating signal. Sige. So, anyway, hindi ko siya naintindihan. Parang ang gusto mong puntuan is, in short, ano ba yung mga elemento na nakasaad Yes. dito sa for you to commit unjust vexation? Ano ba yung mga kailangan ninyong malaman or kanyang elemento to make a person liable? So, unang-una dyan would be yung ano ba yung ginawa ng action ng isang individual sa'yo? So, yan yung yan ang una. So, pangalawa is yung action niya ay dapat nagdudulot ng inis, yung iritasyon, o meron siyang panggigipit o perwisyo sa ibang tao. So, naranasan mo ba yung kanyang actual na parang you are annoyed or disturbed? Okay, doon sa kanyang ginagawa. At wala naman siyang legal na dahilan or katwiran para gawin iyon. Like for example, pan siya yung nagkaharap tayo, so meron tayong di pagkakaintindihan at syempre naturally you will act instinct na magalit ka rin, di ba sir? So you will be annoyed. Pero dito sa punto na to parang iniinis niya yung isang tao na wala namang legal na dahilan o katwiran. So meron pang mga kasama, syempre yung kanyang basically, ito yung pinaka-elemento niya. Basically, it is really intend to annoy you. Or yung vex nga, yung term na vex. Okay? Iniirita ka niya. So, unjust. So, hindi siya makatarungan na pang-iinis. Okay. So kung yan ay sinadya, na inisin ka or gipitin ka, so that would already constitute unjust vexation. So, yun yung dahilan. And idagdag mo pa dyan, kung yan ay ginawa niya social media, that would also constitute cyber libel. Okay. Kasi, lalo na kung elemento yan ng pamahiya, kasi yung kung namahiya siya sa'yo via social media, so idagdag mo pa dyan, pwede pang pumasok yan na cyber libel kung online niya ginagawa. So kasi minsan sa ating vexing others, yung irritating someone else, so minsan hindi ngayon meron na tayong online, so sometimes you do it via social media. Teka lang, attorney, agawan-awan iti signal iti daytoy gundaway. Teka lang, attorney. Okay, mag-hello ka nga, attorney. Go ahead. Yes. Okay, yan. Medyo okay na, attorney. Yes sir. So yun Okay na. Yes. So yun yung problema kasi talagang meron kang kakaharapin. So looking forward dito sa kaso na to, although ito madalas siyang parang nakikita ko rin na nangiinis din siya sa ating mga public officials. Correct. Kaya lang kasi what separates public official and private individuals, kasi siyempre yung vlogger is a private individual. So, kaya pwedeng magkaso ng unjust vexation. Kaya lang kasi kung gobyerno, yung taong gobyerno, yung kanyang iniinis, so parang mahirap kasing kasuhan kasi meron tayong pag you are a government employee or government official and what you are castigating or yung yung rant mo or yung galit mo ay galing sa, for example, aling lang yan sa iyong inis sa ginagawa sa gobyerno. So, and yung questioning, yung pag-question, 'question is in line of their official function. So,
mahirap patunayan na merong malicious imputation yon. Kaya nakakaligtas. Di ba naalala mo yung isang si Argo, tama ba? Yung Argota ba yun? Si Jack Agrota. Yes. So, yon, kinasuhan naman yon ng ating, di ko alam kung gobyerno na nagkaso sa kanya. Kasi NBI. Yes, kasi nga sa punto na yon, hindi naman na sa tingin ng NBI doon, kasi mamaya isipin nila it's already a deprivation of his right to freedom of expression. Okay, pwedeng depensa yun, kaya lang kasi he is alleged to be sharing what we call fake news. Hindi naman tama. Yes. Kasi although sabihin natin you are activating a public figure. Okay. May tanong lang dito, attorney. Dito ka no, unjust vexation attorney. Mabalin ka no nga dati agbalin nga, I mean, nayon kadetoy agbalin nga kaso kasla kuma inuyaw na kaaya itibiyang iti social media. Akit syempre nairita ka, na inis ka. Mabalin ba nga maikaso ti duano kwan cyber libel kan detoy unjust vexation? It's pwedeng isang pa yan. Okay na pwede isang papareho yan. Okay, so kasi iba naman ng electoral. Okay, medyo wait lang attorney. Kailangan so dalawang wait lang attorney, kailangan ka ata naming tawagan na sa sa phone number mo kasi nawawala yung yung signal mo. Wait lang attorney ha. Hold lang kita sa line. Okay mga idol, so DJ nakita yun ni nangaganyo ni attorney ni attorney Kid Castro nga isuapo iti dito ito mismo Nueva Era, di ba kita yung tukeng kuana. Ayan, so teka lang, ipatas na dito bangir nga linya idol Glenn, tapos rikastagat na kaamon tayo dito mismo apo. Ayan, so barang makamanay pa dito oras. So we call you attorney, we're calling now barang adan. Okay, so bakit namin delay minsan? Teka lang ha. Ayan. Sana, ayun, nagre-ring na attorney Kid. Okay, so okay. Ayan, okay. Naririnig mo ba ako or mamagdak pa lang attorney? Ay, one sir. Ay, nawawala yung signal natin kasi sa online, di ko alam kung bakit. Anyway, attorney, you can now continue that ay pagsarsaritaan ta. Pakasaktan ti unjust vexation. Taado kami, digitay ordinaryo nga Pilipino, asaan dang maawatan, no anak kadiga talaga, iti detoy makunkuna nga unjust vexation attorney. Okay, so unjust vexation, simpleng pang-iirita yan or panggugulo. Kahit Yes. hindi naman hindi naman ito ito kasi unjust vexation, talagang pang-iirita lang or gusto niya lang manggulo for no reason at all. Hindi naman hindi naman sa automatic na meron siyang paninirang puri. So, nag-iirita lang yan. So, that would constitute unjust vexation. Dito naman sa libel kasi, or yung oral defamation, cyber libel, so, malinaw na may paninirang puri at sinisira ang iyong reputasyon. Okay, so yun ang difference nila. So, syempre, sa paninirang puri at paninira ng reputasyon mo, so, may elemento ng paninira. So maybe yung paninira niya sa'yo ay meron din pang-iirita. Okay? Or panggugulo sa'yo. So pwede bang dalawang kaso ang ikaso sa'yo if ever posible ba yun? The answer is yes. Okay, kasi magkaiba naman ang elemento ng unjust vexation tsaka cyber libel. Okay. So, yun naman yung pagkakaiba ng dalawang ito. And of course, iba na rin yung penalty to be imposed. Kaya lang, mas mabigat itong cyber libel
Kasi nga, unang-una, itong cyber libel, may paninirang puri kasi yan. Sinisira mo yung reputation ng particular person. Hindi naman na lang siya nangiirita or nanggugulo sa'yo. Okay, so gaya ng sinabi ko, yung kaso ng isang yung vlogger din, di ba? Yung Argota pa Si yung tama ba? Jack Agrota. Yeah. Yeah, so that constitutes cyber libel according to the NBI kasi sila yung nagkaso sa kanya. It's because merong elemento ng paninirang puri doon sa mga taong binabanggit niya kasi nga nagkakalat siya ng mga fake news. So I hope hindi naman ito suppression o freedom of expression kasi pinapaalala lang sa atin na we have to be what we call cautious din sa pagpo-post online. Hindi yung dahil nga meron tayong protection under our laws, particularly freedom of expression, masyadong naaabuso. Shall we say na yung mga public officials or employees are should not be onion skin o yung tamang term na binanggit sa isang decision ng korte na hindi daw dapat balat sibuyas kasi nga we have to be dapat maging tayo, tanggap natin yung na part of our being a public official is the criticism coming from the public. Kaya lang kung yan ay malicious na hindi naman related na sa iyong trabaho, nagkakalat na ng hindi tamang impormasyon, so that would constitute cyber libel. Okay, so yun naman ng dahilan dyan bakit siya kinasuhan. Kasi kung kinasuhan ka na naman, sasabihin na naman na parang gustong kang patahimikin dahil nga naglalabas ka lang ng mga sentimento sa gobyerno, and I think that is not also hindi naman yan rason or magandang depensa. Okay, so lagi nating tatandaan na okay naman to express our sentiment towards the government, but we should be yung ating bent o yung natin, yung galit natin or yung ating sentimento na yan ay galing naman sa totoong impormasyon, hindi naman sa fake news. Yes. Kasi minsan galing yan sa fake news. Correct. Kaya lalong kung lalong nagugulo yung ating country kasi nga nami-misinform yung ating public dahil sa atin. Kaya siguro yan din yung very reason na kinasuhan siya. So dito naman balik tayo kay Francis Leo Mangosing. So eto naman unjust vexation. So ito kinaso yan ng pribadong tao. Yes. Dahil nga may iniinis siya at na iniirita na kapwa niya ring vlogger. So it's also appropriate to say na yang pagka-aresto na naman niya ay dahil dun sa ating mga kapulisan kasi they are just following orders. Okay, kung may issue yan na warrant of arrest, susundin lang naman yung gagawin ng ating kapulisan dyan. Wala silang dyan hand doon sa order na yun. Yun lang yun. Yes. Attorney, may tanong dito. Sir, kasano nga ro din no babain na kati Facebook? Nag-post very degradable nga post, tapos indefine na kati nagmamadi nga words. Gaputi pong tot ko, nag-comment na ije post na. Then, nag-reply friends na, tapos ijay dak nga inuyawen. Tapos, in private message dak pa, tinagmamadi nga sao, mabalin nak ba nga counter no dakwada ko na attorney? Okay, so eto naman, very careful din kasi tayo. So, sa pag-reply din. Kasi nga, gaya nga ng na-post din lately na guro na naningil via Facebook. So, yes. Nakita ko rin yan at siya ay inaresto. So, natawa yung mga ibang netizens. Bakit daw ganun yung batas sa Pilipinas? Only in the Philippines, mga ganung comment. So, tayo naman, meron kasing meron kasing way on how to address a particular legal issue. So kung ikaw ay iniinis sa Facebook, di ba? Iniinis ka niya. So or meron siyang pinopost na nakakasira sa iyo, hindi naman ibig sabihin na you already acquired yung
parang karapatan, your right to counter it through Facebook din at magpo-post ka rin against him or her. Kasi tawag nito, that would also arouse a legal issue against you. So sa punto na yan, siya nag-post sa'yo, di siyempre, sana meron ka ng legal issue against that person. Tama, sir. Kasi nga, pinahiya ka niya. Ikaw naman, gumawa ka rin ng post. Okay, so, para kayong ang tawag dito, yung sabi ko nga, parang you are both, okay, liable under the law. Parang yan yung prinsipyo ng in pari delicto. Okay, so in pari delicto yan, pareho kayong in equal fault. So mayroon kayong kasalanan pareho sa ilalim ng batas, di ba? So kaya tip ko rin, okay, pwede kayong mag-counter sa isa't isa. So posible yan kasi nga pareho naman kayong may kasalanan. Okay, so nagkaroon kayo tuloy ng parehong obligasyon sa isa't isa. Kaya sa atin naman, kung merong mga ganyan na mga pinopost sa'yo online, the best thing that you can do is to remain silent and you just follow the legal procedure. Okay, so you document it and then punta ka sa isang abogado. So pwede naman, pag hindi mo yan afford, punta ka sa public attorney's office near you, okay, so or sa IBP with our free legal assistance. Okay, so kaya lang kasi sa atin naman sa Pilipinas, pag pinag-uusapan ng legal issue, parang ang tawag dito, ang bilis nating mag-isip na magkaso, pero mahirap din ang pagdadaanan mo dyan. Kaya lang, kasi maraming lumalapit sa akin, magkaso. So, hindi naman sa ganun kadali. Kaya lang, sa punto na yan, na talaga namang if you really deserve to seek legal assistance, pwede po. Meron naman tayong mga libreng abogado dyan from the public attorney's office or through our IBP free legal aid. So may free legal aid yan. Kaya lang tip ko rin or paalala ko rin lang, dapat yung mga lang naman qualified kasi minsan pati pa naman mayayaman nagsisik ng tawag nito free legal assistance. So yun lang ang tip natin dyan. Kaya and of course sa ating mga kababayan, think before you click. Yun lang naman yun. Huwag kayong post dyan kasi merong legal implication yan. Dito lang kasi sa Pilipinas, nasanay na tayo na after posting, okay, yung isang bagay, and then pag naisip ng pinapatamaan mo na tao or pinahiya mo ay magkakaso na, ay naku, magsusorry, ending, wala na yung kaso minsan. So, kaya nauulit, yun lang siguro observation ko dyan. Nauulit dahil nandyan sa mga syempre easily forgive. Okay, hindi na siya nakakarating pa sa korte. Kaya nauulit lang. Siguro high time na kailangan din panagutin yung mga gumagawa ng ganyan para at least meron tayong matutunan. Okay, so yun lang naman. Okay, so attorney, with that, maraming salamat po. Iti oras kempay mo ti IFM News. Dapat ti kahit mo kablaawan, attorney? Okay, kablawak ma rin ni po Mayor Aldrin. Nakita kayo karon napang kayo deti in-launch ng programang ASI. Yes. Okay, program or yung pang salon app. Daka mo, dati tugdi diyan meaning na for health for all. In short, parang health for all yan. And of course, sa ating mga sa ating mga tagapakinig, so you can follow me with my yung Facebook namin ni Sir, di ba? Yes. Sir Lawrence, may Facebook ka and YouTube natin. Ako naman, Attorney Kid Ruiz Castro sa Facebook yun. Para para meron ding kasi meron tayong pinopost doon. Basically, our intention is to share our legal knowledge sa ating mga kababayan para we are guided.
Okay, so... Ay, attorney, meron palang ano? Ay, naputol na ata. Okay, Hindi, nandito. okay, call back ka, attorney. Wait lang, putol na tayo. Attorney, dato iti pakamakam sa ludsod. Dati pakamakam, teka lang. Ulitan tayo iti call ka ni attorney Kid. Maudi nga sa ludsod. Dito yung mga idol. Attorney, maudi nga sa ludsod. In agapot Hawaii. Do you have to be present in the Philippines to file a case daw? Do you have to be present in the Philippines to file a case daw? Dapat ba adda kadtoy Pilipinas kasi sunod at Hawaii ngem kayat nati umayay ag kaso ti Pilipinas. So Anong kaso niya, sir? jak lang sure. Ngam case to case basis ba dati, attorney? Baka utang detoy. Yes, kasi meron na kasing ano yan, tawag dito, meron na kasing element ng ano natin, application ng international law. Kasi nga, kung yan ay resident, pero ang cyber libel kasi, kahit saan ka sa mundo, pwede kang kasuhan. Okay, yung cyber libel natin kasi, hindi lang siya, kung yung biktima mo nandito. So, kaya lang kasi may issue na yan ng mga service of commons, may mga medyo matalimot kasi yan. Kasi may elemento na international. Okay, lalo na kung yung person na tawag nito, yung Magkakaso. tao naman na magkakaso ay in another country. Or yung tao na kakasuhan mo ay nasa ibang country. So how will you be able to acquire jurisdiction? Yung mga isyong ganun. Kaya medyo komplikado. Kailangan ko pa ng maraming detalye para dyan. Para sabihin natin na pwede siyang managot sa batas. Okay. Unjust vexation ata yung ikakaso, attorney, towards cyber libel. Yun ata yung ikakaso niya. Hindi, cyber libel na lang kasi cyber libel. malawak yung kanyang Sako. yung kanyang kasi yung unjust vexation naman mostly yan yung harap-harapan na pinaya ka, yung ganun at nairita ka dyan. So yun yung unjust vexation. Kasi pag yung sinasabi nating cyber libel, so the mere fact, di ba nasa other country ka, so pinahiya ka niya. So usually, siyempre kung nasa abroad ka, paano ka mapapaya naman ng personal? So dapat usually yan sa di ba sir? Sa tawag nito, sa social media. So cyber libel. Okay. With that, attorney, maraming salamat po. Ito oras kayo mo ti IFM News. Okay, sir. Thank you, sir, and good morning. Okay, so di dyan, mga idol ni Attorney Kid Castro, mani po na po iti aditanto atan Nueva Eran. Kabayatan ng mga idol, iti man iti maudin nga report. Ikamakam tayo, inido, magkikoordinar po ti MMMH and MC para iti programa ng Speak Up, I'm Here. Idol Bernadette Toledo, iti dito yung report. Please come in. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. In pakamo ni Ms. Romelia Tagama di Speak Up I'm Here program ti Ilocos Norte Youth Development Office nga naiget ti koordinasyon da iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center Rehab Center para kadagiti kliyenteda. Kunana, adara iti gundaway saan laong at psychosocial support ti kasapulan da iti agtutubo. Wenno siya sinuman nga umasa sa dagiti opisina da rason nga may refer dagito iti ospital para itinan-anay nga panakataming da. Inay na, adara iti kliyente da kayat dati assessment iso tiga puna nga may refer da iti psychologist wenno psychiatrist kana dapay agkasapulan ti medikasyon na hindi nasakop ng psychosocial support, hindi nasakop ng psychological first aid. So, kapag nakitaan talaga namin ng unusual behavior yung isang tao and hindi na talaga kaya or hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi na kaya or hindi na enough yung psychosocial support and psychological first aid na ino-offer natin sa kanila, nire-refer talaga namin sila sa mga psychologist and psychiatrist namin. So, may mga pinagre-referan kami na psychologist kasi may mga clients talaga na gusto ng may assessment. So, when we say assessment, nagtitake sila ng mga psychological test. And may mga clients din naman na gusto yung medication. So basically, nire-refer namin sila sa MMMH, sa APU, psychiatric unit nila.
So, Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. Maraming salamat, Idol Bernadette Toledo. Ako meten din naman bati pa yung oras tayo dito programa tayo Eye for an Eye. Itinagan tingin na duwa kami nag-survey dagiti Idol reporters and regards kani Attorney Kid Castro. Itibiyang iti technical ni Sir Willie de la Cruz. Itibiyang mot iti digital ni Idol Glenn Batuyong ken panagmat mato ni Ma'am Leonora Pio. Tumuto biyang Idol Lawrence Martinez na imbag regasat kal daw tayo amin sa kapala. Sumarno ti ay bigaten. Impormasyon. Intriga. Issue.